Kamusta mga tagapakinig? Ako si Lola. May kwento ako sa inyo. Halika, pakinggan ninyo ang kwento. Noon sa amin, may isang bahay sa dulo ng kalsada. Hindi siya matanda pero parang palaging may hangin sa paligid. Minsan, paggabi, ako na lang ang nakatingin kasi yung ilaw hindi nawawala. Ang bahay na yon, di naman pag-aari ng mayaman. Simpleng bahay lang, parang kahit sinong pamilya pwede tumira. Pero kung kakaiba, kahit wala ng tao, nandyan pa rin ang ilaw. Sabi ng mga tao, may pamilyang tumira roon noon, pamilya na tahimik, hindi masyadong nakikisalamuha. Isang araw daw, umalis silang lahat, wala raw nagpapaalam. Minsan, may dumaan na batang babae nagtatakbuhan. Nakita niya yung ilaw sa bahay, kaya nagtaka. Lola, sabi niya sa akin, baka may naninirahan pa ron. Ngumiti lang ako at sinabi ko, baka naman may hindi lang natin nakikita. Pagkalipas ng ilang araw, may bagong kapitbahay na lumipat. Nagtanong siya kung sino daw ang may bahay sa dulo. Sabi ko, wala na silang tao ron. Pero tumingin siya sa bahay, parang may tinatanong sa sarili. Araw-araw kapag hapon, nakikita ko yung ilaw. Hindi yung malakas na ilaw, kundi parang mahina, parang nag-iilaw lang para sa sarili. May mga gabi na parang lumalabas sa bintana, parang may nag-aayos ng mesa. Isang gabi, may dumating na lalaki sa amin. Mukha siyang pagod, basang-basa sa ulan. Nagtanong siya kung may makakasalubong daw ba na tao sa bahay na yon. Sabi ko, bakit mo naman kailangan? Sumagot siya, may ipinangako ako ron. Nagtataka ako. Sabi ko sa kanya, wala na silang tao roon. Pero siya, parang may hawak na bagay na hindi niya maibitiw. Bakit hindi ako pinaniwalaan? Tanong niya. Nakita ko sa mukha niya ang lungkot. Hindi yung lungkot na paborito lang sabihin sa iba, kundi yung lungkot na parang matagal ng bitbit. Kinabukasan, may kumalat na balita. May lalaki daw na nakita sa harap ng bahay, nag-iwan ng sako. Sabi nila, may nabanggit siya sa pulis, pero hindi raw maintindihan. May mga kapitbahay na nagsabi na may narinig silang boses sa loob. Hindi malakas, parang nag-uusap lang, pero walang tao ron. At ang ilaw, parang hindi natutulog. Isang hapon, nagpasya akong pumunta sa bahay. Hindi ko sinasadya, pero may nag-udyok sa puso ko. Pumasok ako sa bakuran, dahan-dahan. Lumapit ako sa bintana at nakita ko may mesa sa loob, may tasa ng kape at may isang upuan na parang may nakaupo. Hindi ko pinansin ng takot. Lumapit ako sa pintuan at tinapi ko ang kahoy. Wala akong narinig pero ang ilaw parang kumislap. Bumalik ako sa bahay at nagdasal. Hindi ko alam kung bakit pero parang may sinabi sa puso ko na may taong naghihintay. Nung gabi, dumating ulit yung lalaki. May dalang sako. Hindi siya nagsalita, tumingin lang sa bahay at umalis. Mula noon, hindi na muling sumilaw ang bahay. Parang napagod na rin siya. Parang nakontento na sa katahimikan. Kaya ang aral ko, may mga bagay na hindi natin kailangang intindihin. Minsan, may tao talaga na naghihintay kahit hindi na siya nakikita. At may ilaw na hindi para sa atin, kundi para sa isang pangakong hindi natupad.